Ako si Namongan, ang ina ni Lamang. Batid ko na simula pa lamang, nang siya ay aking iluwal, siya ay kakaiba. At ang kaibahang ito, ang magdudulot sa kanya ng tagumpay at matinding pagsubok. Matapos ang 9 na buwan na paghihirap, iniluwal ko ang aking anak. Ngunit, ang kanyang iyak, ang kanyang sigaw ay kakaiba. At siya ay nakapagsalita. Ibinigay niya ang kanyang ngalan. Ito ay Lamang. Subalit, hinanap niya sa akin ang kanyang ama, na hindi ko pa man di nakikita simula na ito'y umalis. At ang kanyang misyon ay nabuo. Hahanapin niya ang kanyang ama. Ngunit bilang isang ina, nabuo sa aking puso ang takot, ang pangamba. Kakauwi kaya siya sa akin ng buhay? O ba tutulad lamang siya sa kanyang ama na magpasa hanggang ngayon? Eh hindi ko na nakakasama. Makakaya niya bang harapin lahat ng pagsubok na mag-isa? Ang anak ko. Lumaking matapang at masigasig ang aking anak na si Lamang. Tunay na kahanga-hanga at kakaiba sa lahat. Subalit, hindi pa rin maalis sa kanyang puso ang paghanap sa kanyang ama. Sa gulang na 9 na buwan, kasama ang kanyang mahiwagang tandang at aso, dala-dala ang kanyang talisman, siya ay naglakbay upang hanapin ang kanyang ama, miski ito ay isa na lamang bangkay. At bilang isang ina, ako ay nalulumbay. Nais ko siyang pigilan, subalit wala akong magawa. Buo ang kanyang loob na hanapin ang kanyang ama. Dahil sa labis na kapaguran ay nakatulog sa lilim ng puno ang aking anak na si Lamang. At doon siya ay nanaginip ang kanyang ama na ang aking asawa. Napugot itong ulo ay sinasayawan ng mga igorot. At sa pagising ng aking anak, siya ay naglakbay patungo sa tribo ng mga igorot. Ipaghihiganti niya ang kanyang ama. Nang makarating si Lamang sa pook ng mga igorot, nakita niya ang ulo ng kanyang ama na nakasabit sa isang haligi ng kawayan. Labis ang galit ng aking anak at hinamon niya ang mga igorot. Subalit ito, ang mga igorot na ito, pinauwi nila ang aking anak upang hindi raw magaya sa kanyang ama. Subalit matapang ang aking anak. Kinalaban niya mga igorot, sumigaw siya ng napakalakas na naging sanhi upang lumabas pa ang mas maraming kaaway. Subalit hindi nagpatinag ang aking anak. Pinatay niya ang mga kalaban. Siya ay nagtagumpay at umuwi sa aming lugar. Subalit, hindi naman puro hirap lamang at kalaban na naranasan ng aking anak. Siya rin ay umibig sa isang napakagandang dalaga na si Inés Canoyan. Sa kanyang paglalakbay patungong kalunutian, kung saan nakatira si Inés Canoyan, ay nakasulubong niya ang isang halimaw na si Sumarang. Ito ay pinahipan niya ng malakas na hangin at ito'y tumalsik. Kung kaya't wala na ang harang sa daan, patuloy siyang naglakbay patungo sa kanyang iniibig. Sa kanyang pagrating doon ay napakaraming tao. Hindi mapansin si Lamang, kaya naman tumahol ng napakalakas ang kanyang aso. Tumaob ang mga bahay. Subalit nang sinabi niyang tumayo muli ang bahay, ito'y tumayo. Napakagaling ng aking anak. At sino hindi mabibighani, sino hindi mapapaibig sa isang makisig at malakas sa si Lamang? Wala. Kaya naman pumayag ang mga magulang ni Inés Canoyan na magpakasal sa aking anak. Naging maringal at napakaganda ng kasal ni Inés at ni Lamang.
ng tradisyon ng mga taga-Kalinitian, kailangang manghuli ni Lamang ng rarang. Subalit sa kanyang panghuli ay nakain siya ng Perkakan. ngunit huwag mag-alala sapagkat ito ay nahinuha na ni Lamang, kung kaya't pinaghabilinan niya na si Ines kung ano ang dapat gawin. Kaya naman sinisid nila ang buto ni Lamang sa ilalim ng dagat at ito ay tinakpan ng saya ni Ines. Pagkatapos noon, ay umikot ang tandang at mahiwagang aso ni Lamang. Tumahol ang aso at ang tandang ay tumilaok at walang ano-ano ay kumalaw ang sayang may buto ni Lamang. At muling nabuhay ang aking anak. Para lamang nagising si Lamang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Siya ay bumangon at niyakap si Ines. Niyakap din ito ang kanyang mahiwagang tandang at aso. Sila ay namuhay ng masaya sa loob ng napakahabang panahon. At diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ng aking anak. Nawa ay naging masaya kayo. Ano nga ba ang mga aral na maaaring nating mapulot mula rito? Maaaring tungkol sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pamilya, at maaaring sa mga alaga natin. Dahil maaaring sila ay magdigtas sa atin, hindi natin alam. Kung kaya't, ano ba naman itong aso ko na ito? Mag-iingat kayo palagi. Paalam. Bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye. Uy, may wagang aso. Bye-bye ka muna. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka muna.